God, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Inaanyayahan ko na po ang lahat na mag-gather po dito sa ating worship hall. And before we start to sing praises and worship to God, share ko po sa inyo yung sa Philippians chapter 4 verse 6 na naging verse of the day po last Sunday. Ayun, another reminder again for us. Sabi po dito, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. So, sa gabi pong ito, the Lord wants us to present our requests na sa kahit anong sitwasyon, sa kahit anong dinaranas po ng bawat isa, let us not be anxious about it. Amen? Nakikita ng Diyos yung puso natin. Alam ng Diyos yung isipan natin. Kaya sa gabing ito, let us once again surrender our hearts, surrender our life to Him, for He cares for us. Nakikinig ang Panginoon sa atin at alam niya kung ano yung nararapat para sa bawat anak niya. Kaya sa gabing ito, let us worship Him in spirit and in truth. Hallelujah, Jesus. Oh, we praise your name, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, pour out your spirit. Pour out your spirit. Hallelujah. Oh, move in this place. Move in this place. Yes, Jesus. Oh, we acknowledge your presence right now, oh God, as we worship you, as we declare your faithfulness. Maitaas ka, Panginoon. Mapapurihan ka sa oras na ito. Maitanghal ka sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, Jesus. We praise your name, oh God. Oh. Say a word. Say a word, and I will sing for you. Over oceans deep, I will follow. If each star was a song, and every breath of wind praise, it would still fail but for to say, all my heart contains, I simply live for you. Once again, let's sing, say the word, say the word, and I will sing for you. Over oceans deep, yes, Jesus. If each star was a song, and every breath of wind praise, it would still fail but for to say, all my heart contains, I simply live for you. And as the glory of your presence now fills this place, in worship we will meet you face to face. There is nothing in this world to which you can be compared. Glory on glory, praise upon praise. You bind the broken hearted and save all my tears. In by your word you set the captives free. There is nothing in this world that you cannot do. Oh, I simply live. Once again, let us sing, say the word, for you.
and I will sing for you. Over oceans deep, I will follow. If each star was a song, and every breath of wind praise, it would still fill my heart to say, all my heart contains. I simply live, I simply live for you. Once again, say the word, say the word, yes, Jesus, and I will sing for you. Over oceans deep, I will follow. If each star was a song, and every breath of wind praise, it would still fill my heart to say, all my heart contains. I simply live, oh, I simply live for you. As the glory, as the glory of your presence now fills this place. In worship we will meet you face to face. There is nothing in this world to which you can be compared. Glory on glory, praise upon praise. You bind the broken-hearted and save all my tears. By your word you set the captives free. There is nothing in this world that you cannot do. Oh, I simply live, I simply live. Sing as the glory, and as the glory of your presence now fills this place. In worship we will meet you face to face. There is nothing in this world to which you can be compared. Glory on glory, praise upon praise. You bind the broken-hearted and save all my tears. By your word you set the captives free. There is nothing in this world that you cannot do. Oh, I simply live, I simply live for you. Sing, there is nothing in this world that you cannot do. Oh, I simply live, I simply live for you. Sing, there is nothing in this world that you cannot do. Oh, I simply live, I simply live for you. Sing, I simply live, I simply live, I simply live for you. Hallelujah, Jesus. Once again, Father, we lay down our burdens, we lay down our crowns, our doubts, our fears before you. And tonight, Lord, as we worship you, may your presence fill this place. May your presence fill our hearts, O God. Let your love abound. Let your love rule in this world, O God. For you have chosen us
You have redeemed us, O God. Thank you for saving us. Hallelujah, Jesus. Only your love, Lord. It is only by your grace, by your mercy, by your love, by your power, by your glory, by your faithfulness, Lord, we are able to live our life to the fullest. Thank you for the salvation, for the eternal life that you have given us, O God. Hallelujah, Jesus. We praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. He is jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of this affliction's eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how he loves us so. Oh, how he loves us. How he loves us so. Come on, church, give him praise. Hallelujah, Jesus. Oh, we surrender our hearts to you. Oh, Holy Spirit, move. We praise you, Jesus. Sing, He is. He is jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of this affliction's eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how he loves us so. Oh, how he loves us. How he loves us so. We'll give him praise.
are His portion and He is our prize. Drawn to redemption by the grace in His eyes. If His grace is an ocean, we're all sinking. 'Cause heaven meets earth like an unforeseen kiss, and my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about the way He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Yeah, He loves. Yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He Let us all sing. Sing with all your hearts. Yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how. Oh, sing with all your heart. Yeah, He loves us. Oh, how. Raise your voice. Oh, we declare your love, Lord. We declare your love. Oh, how He loves. Once again, let's sing. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. For the last time, let's sing. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang pagmamahal para sa bawat isa. Alam namin, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat sa iyong pagmamahal, ngunit minarapat mo na
mamahalin kami. Maraming salamat, Panginoon. And as we continue to seek you, Lord God, as we continue to listen to your word, tulungan mo kami, Panginoon, na mabuksan ang aming mga puso sa katotohanan ng iyong mga salita. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na walang imposible sa ngalan mo. Kaya sa gabing ito, patuloy kang maitaas, patuloy kang manguna, patuloy kang pumagitna, Panginoon, sa buhay namin. Lord, nalalaman mo ang aming sitwasyon, ang aming mga problema. Kaya sa oras na ito, Lord God, we desire for more of you, Lord. We pray na ikaw lamang, Panginoon, yung patuloy na magpalakas sa amin, na hindi mabibigay ng mundo, Lord God. Ikaw yung patuloy, Lord God, na pumuno ng bawat pagkukulang na meron kami. Sa gayon, maranasan namin, Lord God, yung kapangyarihan mo sa buhay namin. Sa bawat pagkukulang, Lord God, na meron kami, patuloy kang nariyan, Lord God, para ipaalala sa amin kung ano yung mga nakakalimutan na namin, Panginoon. We pray, Lord God, that as we continue to surrender our hearts to you, Lord, mapuno kami ng pagmamahal. Mapuno kami, Lord God, ng pagpapatawad. Mapuno kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Sa oras na ito, Lord God, allow us to experience your glory, your power, your faithfulness, Lord God. Allow us to experience your love once again. Katagpuin mo kaming muli, Panginoon, sa oras na ito. Sa bawat araw, Lord God, na daraan, patuloy na pagpapala mo lamang, Lord God, na siyang maranasan namin sa aming mga buhay, Panginoon. Sa mga anak mo, Lord God, na nagnanais pa ng iyong presensya, na nauuhaw sa iyong mga salita. Lord, patuloy ka magpakilala sa amin, Panginoon. Sa anumang bagay, sa anumang sitwasyon, alam namin na may dadalhin ka. Alam namin na may sagot ka, Panginoon, sa bawat dalangin na mayroon kami sa aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. For you deserve all the highest praises. For you deserve, Lord God, all the honor, all the adoration. Patuloy kaming magpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. At sa iyo lamang namin iniaalay ang aming mga buhay, ang aming mga puso, Panginoon. Ang bawat sitwasyon na meron kami sa gabing ito, sa araw na ito, Lord God, hanggang sa mga susunod pang araw, Lord God. We pray na samahan mo kami patuloy, Panginoon, na hindi kami lumayo sa plano mo, na hindi kami lumayo sa mga salita mo, na hindi namin pangunahan, Lord God, yung nais mo para sa buhay namin. Kaya sa gabing ito, Panginoon, marapat na papurihan ka. Marapat na sambahin ka, Panginoon.
maluwalhati ang ngalan mo. Dahil ito ang nararapat, Panginoon. Once again, Father, we entrust everything to you. We entrust everything to you, Father. Sa kabuuan ng gabing ito, Panginoon, Lord, manatili ang iyong presensya. Manatili ang iyong banal na Espiritu. At patuloy mong pagpalain ang iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Muli, Panginoon, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng mataas na papuri, ang lahat ng mataas na pagsamba, kalwalhatian, karangalan, kadakilaan, Panginoon, maghari ka sa buhay namin. Maghari ka sa buhay ng bawat isa. Maghari ka, Panginoon, sa amang sulok ng mundo. Hallelujah, Jesus. Have your way and let your will be done, Father. In this church, in this world, in our lives, Lord God. Mapapurihan ka, mapasalamatan ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ito ang aming dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus at ang lahat ng anak ng Diyos ay magalak at magsabi ng malakas na Amen! Amen! We praise you, Jesus. Glory to God. Hello, hello, hello. Mic test, mic test. Hello, praise God. Amen. Maraming salamat po. Ayan, palakpakan po natin si Lord. Ayan. Ayan. Sino po yung, pasindi naman ng ilaw dito, Renzo, Ayan, para makita ko kayo. Ayan. Sino po dito yung, excited na nandito sila? Magtaas po ng kamay. Amen. Praise God. Maraming pong salamat. So, kamusta naman po ang bawat isa? And isa na naman pong prayer night. And alam niyo naman po, pag prayer night at ako ngayon nagpipray is, lagi nating maghahanap tayo ng quotes about prayer. So, ang prayer quote po natin for tonight is, prayer is not the least we can do. Prayer is the most that we can do. Amen. Prayer is the single most powerful thing that we can do in this world because when we pray, we entrust that God is in control and He's going to fix things, He's going to aayusin niya yung mga bagay-bagay, pagagalingin niya yung mga sakit. Amen. Susolusyonan niya yung mga problema natin. Amen. Because ang tao is limited, but God is unlimited. Amen. He is the most powerful living God. Amen. Lahat po na naniniwalang buhay ang ating Diyos, magsabi ng Amen. 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 Our God is alive. Amen. And tonight, dahil pag-aaralan natin ang aking favorite, well, tawag dito, it's not
Sige, favorite gospel, yan. Kasi po, pag bago kayong Kristiyano, ang laging sinasabi sa inyong basahin na unang gospel is the gospel of John. John, lagi nila nire-recommend John because it's the gospel of love. Yan. Basahin yung John kasi doon yung makikita yung love ni Jesus. But for me, nung nagbasa ako ng gospel, inuna ko si Matthew. Yan. Inuna ko si Matthew. And iba yung hila ng Matthew sa akin. So tonight, dahil po special tayo, ayan, we'll be having our special rewards night tonight. So may mga pag-giveaway po tayo tonight. Sino po gusto ng bagong cellphone? Ayan. So ang prize po natin for tonight is bagong cellphone. So pataasan po tayo ng score. Paunahan magtaas ng kamay na sasagot sa mga tanong natin. And bawal po yung 2 consecutive answers. So give chance to others. So pag nakasagot ka na, yung next question, hindi ka pwedeng sumagot, sa pangatlong question ka na. Amen. So, sino po makakapagsabi sa atin ng verse for the day? Verse lang, hindi yung ano. Mika. Hindi, yung verse lang. Romans 12:2, may 1 point ka na. For 2 points. Sinong makakapag-dictate or makakapagsabi? Hindi, pwede. Isa 1 ano lang. Basahin. O sige, basahin. Pero 1 point lang pag binasa. Kailangan memorize. O sige, hayaan nyo na. Basahin na lang natin. Ayan. Meron tayong kodigo dito. So, ang verse for the day natin is, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Hallelujah. Napakaganda po ng ating verse of the day. Sino po yung kagising nila kanina umaga talagang inabsorb po nila yan, talaga namang, tawag dito, nineditate nila na parang, kamusta ba ako? Yan. Am I conforming to the patterns of this world? Or am I conforming to the pattern of God's word? Amen. Am I being transformed? Nagbago na ba ako? O ako pa rin yung dating Mikang mapagreklamo? Amen. Amen. Ako pa rin ba yung dating Mikang mapagreklamo? Ako na yung Mika ngayon na victorious. Amen. Next to po, by the renewing of your mind. Kamusta? Everyday po bang nare-renew ang isip natin? Or everyday na nalalalason ng isip natin? Amen. Nalulungkot ako pag sa bahay po, yung kagising ko at, hindi ko naman kagising. Katapos po ng trabaho ko is umaga po. Tapos yung pamangkin ko, naka-cellphone agad. Parang nakakainis. Parang dapat, di ba, parang, depende kasi yung kung paano mo kasi sisimulan ng araw mo, depende kayo sa unang nakita mo, unang nabasa mo, unang nakausap mo eh. Kung unang mong bubuksan is TikTok, Facebook Reels, paano yung araw mo, no? Pero pag inuna mo talaga yung salita ng Panginoon, iba. So I highly recommend po, no, that let's be transformed and be renewed our mind po. And then we will be able to test and approve what God's will is. Yan. Na-test nyo na po ba at napatunayan nyo na kung ano yung will ng Panginoon? His good, pleasing, and perfect will. Ang ganda, no? So, ang will po ng Panginoon para sa buhay natin is always good, always pleasing, and always perfect. Ayan. So, kamusta yung araw natin today? Amen. So, ayan po. Verse of the day pa lang po tayo. So, ayan. Tumutuloy. Ayan. Ayun po. Ayan. So, 1 point, Mika. So, sino po? Habulan po tayo. Ayan. So, ang topic po natin for this 3 months is the Apostles' Life. Ayan. So, dito na tayo magkakasubukan. Pabilisan na dito. Okay. Sino yung unang disciple na pinreach natin? Diyan. Napagtaas tayo ng kamay. 1 point sis Grace, 1 point sis Mika. Sino yung tatlong sumunod? After ni John. Sige, Mika. At saka si? Ay, sayang, mali. Okay, next. Sino po sa? Okay, isa lang yung mali doon. Come on, guys. Ay, hindi na pwede. Lost your chance. Sino ang hahabol? Ako, baka maubos sa oras ng prayer night dito sa pa-Bible quiz natin. Ayan, kodigo. So, sinabi na ni Pastor Grace, si John, sino yung tatlong sumunod na pinreach natin? Sige, Carlet. Huwag kang maingay. Di binigay mo na yung sagot kay Carlet. Sige, Carlet. Sino? Ay, nahiya na. Nawala na. May sasagot ba?
O sige, go sis MG. O. Sinat... Oh, Matias. Oh, very good. Oh, tiga 1 point na kayo. So, yan ang pinag-usapan natin nung ating first month, which is the month of July. Oh, 1 point Mimi. Oh, 1 point. Oh, diba? May cellphone po to. Hindi ako nagbibiro. Oh, kailan ba ako nagbiro sa prize? Next! Sige. Sino sa mga disciples ang magkakapatid? Oh, Mika. Ay, mali. Wala ka na. Wrong. Oh, next chance. Oh, sige. Hindi pa. Ay, mali. Next. Oh, ikaw na muna, Dale. And? Oh, dalawa silang magkapatid. Oh, wala na. Ikaw na, sis MG. Sino pa? Wala na? Mimi. Ay, hindi ka lang pwede. Ikaw lang sumagot kanina eh. Bawal yung dalawang magkasunod. Give chance to others. Ano ba yan? Ang dalawang magkapatid is si Peter and Andrew. And then, James and John the Great. Ay, John the Great. Ay, James the Great and... Tama, James the Great. At saka si John. Okay, John the Baptist ka kasi Mika kanina eh. Okay, next. At sige, gawin nating challenging for 2 points. For 2 points. Sino yung mga apostles natin for the month of September? Sige, Carlet. Matthew, Thomas, and? Sige, 2 points si Carlet. Babait nyo nagko-coach talaga kayo Okay. Sino naman yung mga apostles na pinag-usapan natin noong August? Oh my God. Mika. Ha? August? Bakit may Tadeus ka dyan? September yan, Mika. Bawal. Bawal ka, Carlet. Wala na? Ay, nako. So, ang pinag-usapan natin, wala na. Ang pinag-usapan nating apostles noong August ay sino? So, si Pastor John, sa kanya si Philip, and then si Andrew, and then Nathaniel, and then James the Lesser. Diba? Inaaral, guys, ang sarap ng natin ngayon. Ang sarap ng theme natin this month. Kasi, kung hindi pa tayo nagkaroon ng theme, hindi ko pa talaga maaral yung buhay mga disciples ni Jesus ngayon, no? Okay. Sinong highest? Scarlett? Okay. O, sino naman ang mga apostles na mag-friends? Mika. Mali. Mag-friends. Wrong. Chance. Sis, magtataas ka ba ng kamay? Ha? Carlet. Philip tsaka si Nathaniel. Sinong tinawag? Si Philip o si Nathaniel? Si Nathaniel ang tinawag. Anong iba pang pangalan ni Nathaniel? Ayan. So, meron ng 3, 2, 2, the rest 1 point. Okay na siguro yan. Mamaya, tuloy natin yung preaching natin and then, tingnan natin kung makakahabol pa. Pero currently, si Carlet ang ating highest score. So, ayan. Gusto ko lang po kayong tanungin, anong nasa isip ninyo sa mga sandaling ito? What's on your mind? Yung cellphone ba? Amen. What's on your mind right now? Ayan. So, isipin niyo mabuti. Mag-reflect kayo. Ano nga bang nasa isip ko? Pera. Pera ba talaga? Hindi ba mas maganda ako si Jesus? Ayan. Pera. Ayan. Pwedeng bills, responsibility, may sakit, puyat, trabaho, healing. Ayan. Yung kakainin mamayang hapunan. Ayan. Yung
kakainin bukas ng umagahan. Amen. So, tonight, church, I would like everyone, or I would like to invite everyone. Yan. Let's free our mind. Yan. Alisin muna natin, i-clear muna natin yung isip natin. And I would like us to talk about today that we should think about begin with the end in mind. Ano ba ibig sabihin ng begin with the end in mind? Amen. Alam niyo po, yung life ni Matthew, no? Isa si Matthew sa mga apostles na merong gospel. Pero si Matthew lang ang may gospel na hindi na siya na-mention sa ibang libro. Si Mark kasi, he's the disciple of Peter, and si Mark na-mention sa Acts. So, nag-away pa nga sila ni Paul, si Mark. And then si Luke, ayan, si Luke, doktor. Siya nagsulat ng Luke at saka ng Acts. Ayan, so na-mention din siya ni Paul. And then si John. Ayan, na-mention din maraming beses si John. So sa 4 na gospel, si Matthew lang yung hindi na-mention. Maliban sa, siya ay isang tax collector. And then after that, wala na. Bakit po ganyan ang title natin today? Begin with the end in mind. Alam niyo po, kaya gustong-gusto ko yung Gospel of Matthew. Kasi pag ninamnam niyo siya at binasa niyo siya ulit-ulit, you would realize that the Gospel of Matthew is the heavenly gospel. Yung mga tinasabi ni Matthew, yung mga sinulat ni Matthew sa Gospel niya, ang focus is pagpunta sa langit. Amen. Kaya nga po, sa pagharap natin sa Panginoon, okay, yan. Sige, hindi nyo kailangan sabihin sa akin kung ano yung verse, pero kailangan sabihin nyo lang sa akin kung ano yung sasabihin dito. Ano lang yung pwedeng sabihin ni Jesus sa atin? 2 lang yun. Sige, Mimi. Well done, my good and faithful servant. Ano yung isa? Yan yung well done, my good and I do not know you. Sige, tig 1 point kayo. Okay. So, 2 lang ang pwedeng sabihin ng Panginoon sa atin pag nakita tayo. So, yung una niya is, I do not know you. Basahin natin ito. Ito yung pinakamasakit sa lahat. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Meron nga po tayong kasabihan, di ba? If He is not Lord of all, He is not Lord at all. Amen. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons, and to your name perform many miracles? Ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, yung kausap ni Jesus dito, mga Kristiyano, mga mananampalataya. Kasi gumagawa sila ng milagro alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Amen. Pero anong sinabi ni Jesus dito? Then, may pagpiyok. Okay. Then, I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Amen. Hindi ba ang sakit-sakit nun? Ilang don't watch ang napuyat ka? Amen. Ilang prayer night ang inuna mo? Amen. Ilang Sunday service ka nandito? Pero sasabihin sa'yo ni Lord, hindi kita kilala. Amen. Ang sakit, no? And then yung isang pwedeng sabihin lang po sa atin ng Panginoon pag nakita niya tayo is, or pag nakita natin siya is, well done. Parang steak. Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Amen. How are we living our life here on earth? Amen. Are we living our life here on earth with the end in mind? Or are we living our life here on earth na sobrang dami nating priorities? Amen. Sobrang nating daming gustong unahin. Amen. And yan po yung gusto kong aralin natin sa buhay ni Matthew. Yan. So si Matthew po, ito po yung tinatawag nating creative interpretation. So, yan po yung palabas na chosen at yan po yung character na, yan siya po yung nagpo-portray na Matthew. At sa chosen po, medyo may pagka-special child siya. So meron siyang Asperger's, or hindi pala Asperger's, basta may special child siya. Amen. So si Matthew, isipin natin si Matthew, no? Hindi ka na-mention sa ibang gospel. So ibig sabihin sa grupo na 11 kayo, hindi ka man lang minention ng 3, hindi ka man lang minention sa Mark, sa Luke, at saka sa John, maliban sa sinabi nilang isa kang tax collector.
yung iba pa nga verses, sinabi yung iba niyang pangalan. Ano yung ibang pangalan ni John? Ano yung ibang pangalan ni Matthew for 2 points? Levi, ayan. O ilang ka na, Mika? 3. O, Carlet, laban ng kayo ni Mika. Amen. So, ganun ang kwento ni Matthew. Yun lang yung na-mention sa kanya. Tax collector siya. So, ibig sabihin, kung tatandaan ka, ang tatandaan pa sa'yo yung kasalanan mo. Diba? Para kung, halimbawa, tayo dito sa church, ayan, apostles tayo, diba? O, tatandaan natin si Mika, the reklamador. Ayan, ayan, numero 1, reklamador. Diba? Ano mang gusto nyo maalala sa inyo, yung positive o yung negative, diba? Yung kay Matthew, naalala sa kanya ng mga kapwa niya apostles, yung negative. The tax collector. Amen. Nagpahanda siya, nagpa-banquet siya, so nagpakain. Maliban doon, wala na. Wala siyang Sons of Thunder. Amen. Wala siyang John the Beloved. Wala siyang Matthew the Great, Matthew the Less. Amen. Wala siyang Matthew the Zealot. Amen. Ano siya? Matthew the Tax Collector. Amen. But in spite of that, sa kanilang 12, kasama siya nagsulat ng gospel. Amen. Tayo ba, dito sa earth, kamusta yung ating passion for the Lord? Ayan. Kasi, dito sa simbahan, iba't ibang klase ng tao makakasalamuhan natin, no? Iba't ibang klase ng relasyon ang mafo-form po natin with our brothers and sisters. And whether we like it or not, may mga taong magugustuhan ka at may mga taong kahit anong gawin mo, ayaw ka talaga nila. Amen. So, ako nararamdaman ko po, ganun si Matthew. So, part siya ng apostles ni Jesus na tawag dito, hindi ganun ka likable or hindi siya ganun ka memorable. Amen. Kasi tawag dito, hindi na siya na-mention eh. Di ba? But, sa kanila, siya lang yung nagsulat ng gospel. Dun sa mga hindi masyadong na-mention. Kasi nasabi ko nga, si Mark, si Luke, at saka si John, ayan. Si Peter at saka si John, given na yan. Kasi ano yan eh, inner circle ni Jesus eh. Si Luke, given kasi apostle siya ni Paul. Ayan. So si Paul po, disciple niya si Luke. Kaya si Luke, naisipan niyang gumawa siya ng sariling gospel kasi gusto niya mag-research kung paano po dumating si Jesus Christ. Si Matthew, anong nag-udyok sa kanya para magsulat ng gospel? Amen. Oo, si Jesus. Amen. Ayun si Jesus. Amen. Pero ba't siya nagsulat ng gospel, pero yung mga iba niyang disciple, yung mga kasama niyang apostle, hindi nagsulat? Natanong niyo na ba yun? 12 yung apostle ni Jesus, bakit yung gospel 4 lang? Diba? Amen. Kasi po lahat tayo may kanya-kanyang gift, may kanya-kanyang calling, may kanya-kanyang passion kay Lord. Amen. And ako, naramdaman ko si Matthew, no? Si Matthew na sa isang tabi lang. Pag binasa niyo po kasi talaga yung Gospel of Matthew, sobrang sarap. So, I encourage you, church, after this tonight, basahin po natin yung Gospel of Matthew. Ang sarap-sarap basahin ng Gospel of Matthew kasi sobrang detailed. Ano po ba yung mga detailed na sinulat ni Gospel of Matthew? Yung Sermon at the Mount. Ayan. Ano may mga sinabi niya sa Sermon of the Mount? Paano ba mag-pray? Treasures in heaven. Siya nagsabi nun, di ba? Do not worry. Huwag tayong mag-judge. Amen. And then, sangkaterbang parables ang sinulat ni Matthew. Amen. So, I imagine Matthew, no, habang siguro yung mga apostles, nagkukwentuhan, nag-aasaran, sana sa isang tabi, anong ginagawa niya? Nagsusulat. Amen. Nagyan yung imagine ko kay Matthew, no, parang, yung mga apostles, nakita mo ba si Jesus ang tumawid sa tubig? Oo nga, Peter, ang galing-galing mo. Sayang kasi kinabahan ka. Yan tuloy, naluti ka ng nalunod. Tapos sayang ka, sana nalunod ka na lang para di ka nakasama dun sa sa inner circle. Ako na lang, di ba? Ako na lang. Di ba? Ganun siguro sila nagkukwentuhan. Pero si Matthew na sa isang tabi. Yan, nagsusulat. Amen. Tapos, yung Sons of Thunder, no? Oh, Lord, bilis na ba 20 minutes na yun? Siguro, tapos yung Sons of Thunder, no? Uy, alam nyo ba, sinabi namin kay Jesus, magpapabagsak kami ng apoy sa langit kasi ayaw kaming tanggapin doon sa isang syudad. Ganyan, ba yung faith namin? Ganon, may kwentuhan na ganon. Pero si Matthew, nasa isang tabi, tahimik, nagsusulat. Amen. So, sino po dito yung mahilig mag-notes? Ayan. Mahilig mag-notebook. Ayan. Tayo yon, Matthew tayo. Ayan. Tayo yung nasa isang tabi, nagsusulat. Kasi, tawag dito,
napaka-importante po ng sinusulat natin yung revelation ni Lord. Sa mga hindi nagsusulat, okay lang po yan. Pero sa mga nagsusulat, encouragement ko lang to. Napaka-importante kasi may binabalik-balikan tayo. Kaya si Matthew, nung mawawala na siya at siguro naisip niya matanda na siya, tinapos niya yung gospel niya at sobrang ganda ng gospel niya. Amen. At ano po ba nangyari kay Matthew after pong mawala ni Jesus? So si Matthew po, ang sabi, nag-preach po siya sa Ethiopia. Yan. Or sa Africa. Nakarating po siya na Africa. Amen. Isa po sa mga talagang, ano po sa akin, mind-blowing po bilang Kristiyano is, yung sinabi ni Jesus, that preach the gospel across all nations, no? Talagang ginawa ng mga disciples. Nagkanya-kanya sila. Ako sa Asia, ako sa Africa, ako sa Middle East, ako sa East, ganyan, ako sa Asia. Yan. Talagang nagiwahiwalay sila. So imagine niyo, mag-isa lang kayo at magtatayo kayo ng church, no? Kasama niyo Holy Spirit. Pero syempre, di mo naman makakausap masyado yung Holy Spirit ng pag nag-aasaran kayo, di ba? Di mo naman magagawa ng Holy Spirit eh. Ano siya eh, in your mind and in your heart. So, yung mga disciples, no, in spite of them being alone, ginawa nila yung pinapagawa ni Jesus. Amen. Na scatter yourselves across all nations and preach the gospel, baptizing people in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. And si Matthew, saan siya nakarating? Sa yung isa pa. Africa. Africa. Ayan. Nakarating po siya ng Africa. And doon na po siya namatay. Paano po namatay si Matthew? Merong isang king na meron siyang gusto isang babae, na yung babaeng yon, ambirhin siya at inalay niya yung buhay niya sa Panginoon. Gusto niya magmadre. Ngayon yung king, sabi niya doon kay Matthew, kumbinsihin mo tong babaeng to para pakasalan ako. Tapos, doon sa misa, nakukumbisihin yung babae, nirebuke niya yung king. Sabi niya, halipandas ka, sabi niya sa king. Bakit mo kukunin itong babaeng to na inaalay ang kanyang buhay sa Panginoon? Napahiya yung king. Right there and there, pinasaksak niya si Matthew. Diba? Amen. Amen. So, ayan, balik po tayo dito. Dalawang sasabihin sa atin ni Lord. Well done, my good and faithful servant, or get away from me, I do not know you. Amen. So, yung dalawang pong statement na yan na makikita natin sa Matthew, ha? Ito pong well done, my good and faithful servant. Nako, kalimutan ko i-double check kanina. Makikita rin po ito sa Luke. Pero po itong get away from me, I do not know you, makikita lang po siya sa Matthew. Amen. So, tonight, church, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung dalawang, sa dami-dami ng parable po sa book of Matthew. Gusto ko lang i-share itong dalawang parable na to. The parable of the 10 virgins and the parable of the marriage feast or the parable of the wedding banquet. Amen. Ayan po, makikita po natin yan. Matthew 22, 1-14 and Matthew 25, 1-13. Basahin po natin yan, kauwi natin. So ano po ba yung the parable of the marriage feast? Dito po may ikakasal and then nakikita po ninyo yan, yung hinuhuli. Ayan. Yung tinuturo ng king. Umattend po kasi siya ng kasal na hindi siya nakasuot ng damit pang kasal. Amen. Ang representation po kasi dyan is si Jesus. Amen. Because Jesus is the cloth that we wear. Kaya nga po tayo Christians eh. Halimbawa po may damit ka. Halimbawa ang damit mo, Nike. Anong brand yun? Nike. Halimbawa may damit kayo, Adidas. Ayan. Ay, hindi. Iba na lang. Halimbawa, yung damit mo may check. Ayan, Nike, yan. Di ba? Pag may S, Skechers. Ayan. Di ba? Ha? Pag gano'n, Adidas. Pag mayroong pusa, Puma. Ayan. Kasi pusa eh. Ayan. So, pag crocodile, Lacoste. Ayan. Hindi po tayo nagko-contest ng brand, ha? Sinulit yung highest score natin dito. So, ganun din po tayo bilang mga Kristiyano. Amen. Though wala tayong t-shirt na Christians, pwede tayo magsuot ng mga Christian t-shirts, but how we live our life will reflect if we're really Christians. Amen. Kaya nga po sabi dun sa verse kanina, di ba? Get away from me, I do not know you. Kasi, ano po nakasabi dito? But only the one who does the will of my Father who is in heaven. Amen. Are we doing the will of the Father who is in heaven? Amen. Yung dito po sa parable of the wedding banquet, pag binasa po ninyo siya, maraming tinawag dito yung king, yan, para umattend dun sa kasal. Yung kasal po dito, yung representation is the marriage of Jesus and the church.
Amen? Sa coming po ni Jesus. Amen. Darating, invited na tayo. Amen. Ibig sabihin, nandun na tayo sa kasal. Pero ang tanong, are we wearing our wedding clothes? Amen. Dala-dala ba natin yung wedding clothes natin? Ayan. Are we living our life as Christians? Amen. Lalo na sa mga bata, ayan, sa mga praise God, sa mga high schoolers natin na nandito, amen, na nag-attend ng prayer night natin, no? Hindi agad-agad ang pagbabago. Ayan. Lalo na makikita nyo atid kuya natin, even the kananayan, even the pastors, meron pa rin tayong makikitang ugali na bakit sila ganun? Amen. Kasi lahat tayo binabago ng Panginoon. Amen. Lahat tayo may kailangang baguhin. Amen. Kaya yung dyan sa parable of the wedding feast, nawala tayo sa ating PowerPoint. Ayan. The parable of the wedding feast is, as much as possible ba, pag na-invite tayo dun sa kasal, are we wearing Jesus? Suot-suot ba natin si Jesus? Or, sino po nanood ng preaching sa CCF? Doon na Sunday, meron po doon nag-share siya. Ano po siya? Church leader siya. Pero he was living a dual life. Yan. After po niyang mag-church, after niya mag-serve sa church, nasa kung saang bar siya. Amen. Leader siya ng church. Saan siya napupunta. Amen. Huwag po tayong ganun. Amen. Bilang Kristiyano, we need to have integrity. Ano po integrity? Ano bang ginagawa natin pag wala nang nakakakita sa atin? Amen. Kung ano ba yung pinapakita natin sa church, ganun rin ba tayo pag tayo na lang? Amen. Alam ko po mahirap yan, lalong-lalo na sa family. Naku, lagi nating problema ang family, no? Amen. Huwag po kayong alala, kahit si Jesus, problema niya po yan. Sabi niya nga po, di ba, ang propeta ay hindi tanggap sa sarili niyang bayan, sa sarili niyang barangay, sa sarili niyang bahay. Amen. Pero, we try our best, amen, to represent Jesus. And then next po is, ito po, paborito ko rin po to, the parable of the 10 virgins. Sobrang, pag hinimay niyo po yan, ang dami niyong pwedeng pag-aralan dyan. Pwede niyong ipasok ang life group, pwede niyong ipasok ang heart, kasi po yung container po, ilalagyan ng lamp, heart po yan. Yung oil, yan yung fire mo kay Jesus, yung mismong lamp, yung wick, nagliliwanag ka ba bilang Kristiyano? Amen. Kasi, anong nangyari dyan? Yung 5, hindi nakapasok kasi wala na silang liwanag. Amen. Yung 5 nakapasok kasi nagliliwanag pa din sila. May ilaw pa rin yung lamp nila. Same concept, kasal. Amen. Gets ni Matthew eh. Gets ni Matthew. Kaya nga po sa Revelations, bandang last part ng Revelations, sinabi doon, magkakaroon ng kasalan. Amen. So, ganda talaga ng Gospel of Matthew. So, dito sa Parable of the 10 Virgins, ang gusto ko pong iwan sa inyo, so dito po is integrity. Yung suot ba natin si Jesus wherever we go. And dito naman po sa 10 Virgins is consistency. Yan. Consistent ba tayo? Kamusta ba yung fire natin for Jesus? Self-reflection na lang po. Kamusta yung langis natin? Nauubos na ba? Napapagod na ba tayo sa buhay? Yan. Nakakapagod naman yung problema. Nakakapagod naman yung mga disciples ko. Paulit-ulit na lang yung mga problema nila. Nakakapagod na sa work. Ganyan. Stress ako. Amen. Baka kailangan natin ng refill ng oil. Amen. And what's that oil? Amen. Yung oil po is yung Word of God. Baka kasi kulang na tayo sa pagkapit of Word of God. Balik tayo sa verse of the day. Ang sarap po ng verse of the day. Ilang verse of the day po ang nabasa natin this week, no? Ayan. Ay, napakahaba naman pagbabalik nito. Ayan. Katulad na... Sorry. Alis ka nga dyan. Yung mareklamong to, nadidistract ako sa iyo. Amen. Oil. Balik tayo dun sa oil. Balik tayo dun sa oil. Amen. Ano ba yung langis? Kamusta yung langis? Kaya nga nabibless ako, no? Lalo na sa mga kabataan natin, after school, nagpunta po dito, nag-prayer night. Praise God. The Lord sees your heart. The Lord sees your effort. Amen. Pero it's not enough na nag-a-attend lang kayo. Ang tanong paglabas dito, gaano kadami sa pinag-usapan natin ngayon, yung naalala ninyo. Amen. Baka naman napunta ka lang kayo dito para, maganda kasi sa prayer night. Kaya nga sabi dito, begin with the end of in mind. Ano bang ine-expect ninyo dito sa prayer night? Ano bang ine-expect ninyong ma-achieve kada nagpupunta kayo sa church? Amen. Ano bang ine-expect niyo mangyari every time na kumikilos kayo para kay Jesus? Amen. Begin with the end of mind. Kasi ganun si Matthew eh. He began with the end in mind. Kasi po si Matthew, he was a tax collector. And, ayan, kahit po sa
sa ngayon, yan, sa current panahon, sa panahon ngayon. Amen. Pag sinabing government officials, whether we like it or not, nakakakibat na po sa mga yan yung corruption. Hindi na maalis sa kanila. Amen. Ganon din po yung mga tax collectors nung time na yun. Kaakibat na nilang pangalan nila. Pag natag silang tax collector, is corrupted sila. Amen. Naniningil sila ng buwis na mas malaki kaysa dun sa dapat nilang singilin. Dito, sinisingil naman yung tamang buwis, pero napupunta sa bulsa ng iba. Amen. So, ganun si Matthew. Nung si Matthew tinawag siya ni Jesus, anong ginawa niya? I have decided to follow Jesus, no turning back. Amen. Hindi na siya bumalik. Amen. Nagpunta siya ng Africa. Doon na siya nagpunta. Amen. Ganyan rin po yung parable of the 10 virgins. Amen. Invited na po, pareho lang po yan, invited na tayo sa kasal. Yung una, suot ba natin yung wedding clothes natin? Dito, nakailaw ba yung mga lampara natin? Amen. And I pray right now, church, no, yung sa lampara, 3 kasing part yun, yung container, gaano kalaki yung lampara natin? Siyempre, pag maliit yung lampara, anong mangyayari? Madalis, maubos ang laman. Kailangan i-refill ng i-refill. Amen. Pag malaki yung lampara, di matagal kang i-refill, no? Para pong, ang cellphone, pag mataas yung battery mo, matagal malobat. Amen. Ganon din yun. Yung lampara po doon, it represents, yung container, it represents our hearts. Amen. Kamusta ba yung hearts natin for Jesus? Maliit pa rin ba yan? Or pinalaki na siya ni Lord? Kasi anong sabi po ng verse of the day nung isang araw, kahapon? Carlet, dalian mo, bilis. Ikaw na manalo. Diba? Love others as you love yourself. Okay, 4 points for Carlet. O Mika, habol. Love others as you love yourself. Amen. So, kamusta yung pag-iibig natin sa isa't isa? Kamusta yung pagmamahal natin sa kapatid natin? Or tayo yung numerong unong triggered? Ayan. Nakakasaya na naman ang pagkain. Ano pa yan? O, diba? Hindi nila alam, mahal ang pagkain. O, diba? Praise God. O, andyan na naman siya. Ayan, si marareklamo. O, di na lang kumilos. Kikilos nga, marami ka na maririnig na reklamo. Tapos sinabi niya, pag hindi kasi ako narereklamo, nasa-stress ako. Okay. Sige. Nagkasakit daw siya nung hindi siya nakakapagreklamo. Para ko. Sige na nga. Amen. Next po. Liwanag. Amen. Nagliliwanag po ba tayo? Nagsisilbi po tayong gabay sa iba. Amen. Pag madilim, ano po pag madilim? Ano unang nating nakikita? Yung liwanag. Kasi nga madilim eh. Wala tayo ibang makikita, di ba? So, pag madilim, ang una nating makikita is yung liwanag, yung kandila. Amen. So, sa mga tao po sa paligid natin na nasa dilim, nagsisilbi po ba tayong liwanag? Amen. Ayan po. And, ayan. Let's be founded sa salita ng Panginoon, church, no? That's the best weapon that we can have. Nag-aral po kami ng buhay ni David nung nakaraan ng mga disciples ko. Ang ganda po ng pag-aaral namin ng buhay ni David. Pag kasi nag-aral po tayo ng Bible, doon natin makikita na taong-tao po talaga yung mga characters doon. At pag inaral niyo po yung buhay ni David, makikita niyo po na taong-tao siya. Marami po siyang ginawang kabulastugan. Kung alam niyo po is mga bagay na maganda lang na ginawa ni David, magbasa po tayo ulit ng Bible, no? Kasi marami po siyang ginawang kabulastugan. Maliban po sa pagpatay niya kay Uriah at pag-away at pagkuha niya kay Bathsheba, marami pa siyang ginawang kabulastugan. Amen. And tinanong ko po sila doon, what's the best way for you to avoid being corrupted by your leader? Yan. Kasi po si David, meron siyang dalawang important person sa buhay niya, si Joab tsaka si Abishai. Yan yung mga kanang kamay niya. Amen. Si Joab, yun po yung nakakaalam ng kabulastugan ni David. Amen. And then si Abishai, yun yung protector niya. So si Abishai po, sunod lang ng sunod kay David. Ganyan, pinoprotektahan niya si David. Si Joab, sunod din siya ng sunod. Pero pati yung mga gusto ni David na gawing pangit, si Joab yung gumagawa. So nagdiskusyon kami. Sinong may kasalanan? Pag pinagawan ka na masama ng leader mo, ikaw na sumunod o yung leader mo? O yun, may mga sumagot na ikaw na sumunod kasi pwede namang hindi mo sundin. Amen? Kasi, tawag dito,
Pwede namang hindi mo sundin. Kaya lang, pero paano pag practical ka? Paano kung mawawala yung kayamanan mo? Kaya syempre, mataas yung posisyon ni Joab eh. Siya yung kanang kamay ni David eh. Amen. So, the best way for you to be corrupted, not to be corrupted by your leader or anyone else in the world is to have a good foundation, which is the Bible. Amen. So, tonight, church, ayan, conclusion na po tayo. Living with a heavenly mindset. Ayan. Gayahin po natin si Matthew, no? Pag binasa niyo po ulit yung Matthew ngayon, makikita niyo doon, he is always, tawag ito, yung message niya laging papunta ng langit. Amen. Laging, pag na-meet mo na si Jesus, ayan, pag nakita na kayo ni Jesus ulit, amen. So, paano ba mabuhay ng may heavenly mindset, no? Una po, acknowledge that we are only a visitor in this world. Imagine niyo yung pinakamagandang lugar na gusto nyong bisitahin, cherry blossoms in Japan, ayan. Grass of New Zealand, ayan. Ano pa ba? Singapore, Thailand, Malaysia, USA, Canada. Ang dami natin gustong puntahan. Boracay, ayan. Imagine niyo yung pinakamagandang lugar na gusto nyong puntahan. Diba habang po nag-aantay ka, may ginagawa ka. Amen. Bago mo puntahan yung lugar mo na yun. Same is true sa pagpunta natin sa langit. Amen. Temporary lang po tayong visitors here on earth. Praise God. Ayan, nag-aaral tayo, and then after natin mag-aral, and then after natin mag-aral, magtatrabaho, mag-aasawa, magkakapamilya. It's a cycle. Amen. And marami po na kukot dun sa trap na, ano pang ilo-look forward ko kung gano'n lang din naman yung cycle ng buhay. Amen. Nawawalan kasi sila ng, tawag dito, hindi kasi nila alam na meron pa. Meron pa tayong pupuntahan. Hindi lang dito sa earth. Amen. So acknowledge that we are only a visitor in this planet. Next po is build your life on the solid foundation. And that is the Word of God and the life of Jesus. The life of Jesus po hindi po yung life ng katabi natin, hindi yung life ng pastor natin, hindi yung life ng kaibigan natin. Amen. The life of Jesus. Amen. Jesus came to serve and not to be served. Ayan. Ano pa sinabi ni Jesus? It's not the righteous that needs the doctor. Amen. It's the sick that needs the doctor. Yan po yung mga teaching ni Jesus. And then last po is, we should live victoriously because Jesus have overcome the world. Paano po ba yung living victoriously? Oo, ang mundo masalimuot. Oo, nakakalungkot. Pero, nalagpasan na lahat ni Jesus yan. Amen. Napagtagumpayan na lahat ni Jesus yan. Oo, lahat tayo may dark past. Oo, lahat tayo may masamang nangyari sa atin. Pero hindi dapat maging dahilan yon para mamuhay tayo ng matagumpay. Amen. Kasi kasama na natin si Jesus eh. Maaring may nagawa sa atin ng tao na hindi natin gusto na hanggang ngayon dala-dala natin. Amen. Huwag tayo sa kanila mag-focus. Amen. Huwag tayo mag-focus sa ginawa nila sa atin. Mag-focus tayo sa ginawa ni Jesus para sa atin. Amen. And that is, He sacrificed His life for us. Amen. And that is living victoriously. Amen. Kaya nga po, kung magre-research kayo ng sobrang daming Kristiyano, no, na pangit man, masalimuot man yung kanilang nakaraan, pero namumuhay pa rin sila ng masaya at matagumpay. Amen. Because ni-receive na nila na na-overcome na lahat ni Jesus. Amen. So ayun lang po, church. I pray na tonight at mamayang gabi or kahit hanggang this week, ayan, thank you, bago matapos ang linggong ito is matapos natin ang Book of Matthew and maintindihan po natin ang pagkakaroon ng heavenly mindset. And today po is iibahin po natin ang format ng ating prayer. Yan. So magsasama-sama po ang mga kananayan and then ang ating mga kabataan and by group po. Ayan. So pagpipray po natin ang isa't isa at yung mga prayer pointers po natin. So ayan po, let's group ourselves according to our group. Ay, ibibigay ba yung prayer topic? Siguro yung mga kananayan na lang. Tsaka healing. Healing. Ayan. Mga kabataan. Ayan. Purpose siguro. Ayan. Schools. Worship team. Ayan. Magharapan tayo. Magharapan kayo. Pag-pray ninyo ang ating mga church leaders. Ang ating church. Ayan. Hallelujah. So, thank you, Jesus. Ayan. Patay mo na. Sige po, habang umaawit ang ating worship team, ayan, ayan mga kabataan, mag-group kayo, ayan. Ayan. Sige po, hallelujah, thank you, Jesus.
Hallelujah, Lord Jesus. Holy Spirit, dali mo kami right now. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Hallelujah, Holy Spirit. Yes. Tanungin po ninyo ang mga prayer requests ng ating mga kapatiran. Ang worship team po ay kakanta at ako rin po ay mananalangin. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of His wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of these afflictions, it lives my glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. Yes, Jesus. Holy Spirit. Oh, Jesus, Jesus. how He loves us so. Yes, Lord God. Holy Spirit. Oh, how He loves us, how He loves us so. Oh, oh, oh,
worship team, let's pray for the leaders in this church right now. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Lord God. Thank you, Lord God, for bringing us in this place, Panginoon. At isang gabi na naman, Lord God, na ikaw ay naging tapat, Lord God, at pinaranas mo sa amin, Lord God, ang iyong presensya, Lord God, sa lugar na to. Maraming salamat din po, Panginoon, sa inyong mga salita na ibinigay sa amin, Lord God, sa gabing ito, Lord God. At pinakita mo sa amin, Lord God, how you were faithful, how you were true sa buhay, Lord God, ng iyong disipulong si Matthew, Panginoon. And right now, Father God, we pray that may we begin with the end in mind, Panginoon. And right now, Father God, itinataas ko po, Lord God, yung bawat grupo na nandito sa lugar na to, Lord God, yung nasa multimedia team namin, Panginoon. Thank you, Lord God, sa buhay nila, Father God. Dahil sa buhay nila, Panginoon, is meron kaming live at sila din po, Lord God, ang nag-aayos ng sounds, ng lights namin, Panginoon. Thank you, Lord God, sa lahat, Lord God, ng ministeryo ng iyong simbahan, Panginoon, ang ginagamit mo, Panginoon, para po maging maayos ang lahat, Lord God. It is the life, Lord God, of these volunteers, of these ministers, Panginoon. That's why the church is surviving, Father God. And for that, we're very grateful, Panginoon. And I pray right now na patuloy mong ibigay sa kanila, Lord God, yung kalakasan, Panginoon, katalinuhan, Panginoon, yung passion, Lord God, para gawin nila, Lord God, ang kanilang ministeryo, Panginoon. Hindi lang po yung aming multimedia, but also the other ministers, Lord God, yung worship team, yung ushering, Lord God, yung mga kananayan, yung board of directors, Father God, ang aming mga kitchen ministry, Panginoon, ang aming kids ministry, Panginoon, ang aming youth ministry, Father God, the ushering ministry, the finance ministry, Lord God, lahat ng ministry, Lord God, na meron kami, Lord God, sa simbahang ito, Lord God. Thank you, Jesus, Lord God. And right now, Father God, we're lifting up, Lord God, to you, yung mga kabataan namin, Panginoon. Thank you, Lord God, that in spite of their young age, Panginoon, nandito po sila, Lord God. Thank you, Lord God, sa buhay nila, Panginoon, na in spite of their age, Lord God, na sila ay bata, Panginoon, pinipili nilang umattend, Lord God, ng prayer night, Panginoon. Alam mo, Lord God, ang kanilang pinagdadaanan. Alam mo, Lord God, ang meron sila, Panginoon. And right now, Father God, I pray for healing for them, Panginoon. And I pray, Lord God, that may they live victoriously, Panginoon, in the name of Jesus, Panginoon. And alam ko, bata man sila, Panginoon, but hindi yun nagiging dahilan, Father God, para hindi mo sila i-bless ng wisdom and maturity, Panginoon, in the name of Jesus. Right now, Father God, I pray na panghawakan po nila, Lord God, yung sinabi mo, Lord God, sa Timothy na don't let anyone look down on you just because you're young, but be an example to all believers in power, love, and self-discipline. So thank you, Lord God, sa mga kabataang ito, Panginoon, and we pray, Lord God, na patuloy mo silang ingatan, gabayan, Lord God, at gamitin, Lord God, para sa ikalalago ng iyong simbahan. And we pray, Lord God, na dito sa mga kabataang ito, Lord God, darating ang mga next generation leaders. And we pray, Lord God, na bigyan nyo rin po kami, Lord God, ng energy, Lord God, ng strength, Lord God, para alagaan itong mga kabataang ito, Lord God, na dinadalam sa simbahan namin, Lord God. Thank you, Jesus, Lord God. Right now, Father God, we're lifting up, Lord God, to you, our kananayan, Panginoon. Thank you, Lord God, sa buhay ng mga kananayan namin, Father God, na nagsaserve dito sa church, Lord God. Thank you, Lord God, dahil palagi mo silang ginagamit para mag-serve ng food, Lord God, dito sa church. And thank you, Lord God, dahil nagiging, di lang sila ilaw ng kanilang mga tahanan, Panginoon, kundi nagiging ilaw din sila, Lord God, dito sa simbahan namin, Panginoon. Thank you, Lord God, sa puso nila, Lord God, na pinipili, Lord God, laging mag-serve at samahan kami, Lord God, sa ministeryo at sa kahit anumang gawain na meron ng simbahang ito, Panginoon. We pray, Lord God, na bless you po sila, Lord God, ng health, Father God, good health, Panginoon, in the name of Jesus, Panginoon, para matagal pa po namin sila makasama. And patuloy nila kaming gabayan, Panginoon, at ingatan, Lord God, yung mga hindi namin nakikita because of our immaturity, Lord God, is nakikita ng mga kananayan namin, Father God. And for that, we're very grateful, Panginoon. And right now, Father God, we're praying to you, Lord God, the healing, Lord God, and miracle for Panginoon para po sa stage 4 cancer ni Edel de los Santos, Panginoon, ni Ate Ces, Lord God, ni Ate Mrs. Lizelle, Panginoon, at ni Yuwon, Panginoon. Lord God, walang imposible sa inyo, Panginoon. Yung mga karamdaman, Lord God, na meron itong mga taong ito, Lord God, we pray, Lord God, na may your miraculous power, Lord God, be upon them, Lord God, in the name of Jesus, Lord God. Hindi man po namin, Lord God, naiintindihan sa ngayon, Lord God, kung bakit kailangan mangyari ito, Panginoon.
but we're praying, Lord God, that may their faith, Lord God, expand, Lord God. May their faith, Lord God, reveal you, Lord God, sa mga buhay nila, Lord God, in spite of their sickness, Lord God. Right now, Father God, we're praying, Lord God, na walang imposible sa inyo, lalong-lalo na, Lord God, sa buhay ni Edel de los Santos, Panginoon. Dalangin namin, Father God, is maitaas kayo sa buhay niya, Panginoon, at makilala niya kayo, Lord God, at hindi yung sakit na to, Lord God, ang magiging katapusan lahat, Lord God, dahil meron pang buhay na walang hanggan, Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus, Lord God. Right now, Lord God, we're praying for our worship team, Panginoon. Thank you, Lord God, sa buhay naming worship team, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa buhay nila, Lord God, na in spite na marami kaming mga gawain, Panginoon. Lagi pa rin po silang nandyan, Lord God, para maglingkod sa inyo, Lord God, at mag-akto, Lord God, bilang mga Levitico, Panginoon. Sila ang modern day Levites, Lord God, na nagbubungkal ang puso ng iyong mga anak, Lord God, bago kami mag-aral ng iyong salita, Panginoon. And right now, Father God, I pray for their hearts, Lord God, and their passion, Lord God, and their strength, Panginoon. Renew them, Lord God, in the name of Jesus, Lord God. Alam mo, Lord God, yung pinagdadaanan ng bawat isa, Lord God, and we pray, Father God, na huwag silang mawalan ng pag-asa. Hindi sila sumuko, Lord God, sa pagod, Panginoon. At makita nila, Lord God, na lahat ng ginagawa nila para sa inyo, Lord God, ay hindi nawawalan ng kabuluhan, Panginoon. Kayo nawa, Lord God, yung bahalang magbalik sa kanila, Lord God, ng siksik, liglig at umaapaw, Lord God, ng lahat ng pagpapasakit, Lord God, lahat ng sakripisyo nila, Lord God, para sa ministeryo na meron sila, Panginoon, in the name of Jesus. Lord God, right now, Father God, bless you po, Lord God, yung groups na nagpipray, Panginoon, and we're lifting up, Lord God, to you, the church. Lord God, thank you, Lord God, for the Abundant Life Church, Angeles City, Panginoon. Thank you, Lord God, for our pastors, Lord God, Pastor Ruel, Pastor Tony, Lord God, Pastor Joe, Pastora Grace, Pastor Aris, Lord God, Pastora Glenda, at inyong lingkod, Panginoon. Thank you, Lord God, sa church leaders, sa board of directors, Panginoon. Thank you, Lord God, for sustaining and renewing, Lord God, the church, Lord God. You are the only reason, Lord God, kung bakit kami nagsastand, Panginoon. Nagpapasalamat din po kami, Lord God, sa lahat ng mga faithful tithers, Lord God, at yung mga nagsusupport po sa amin online, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord God, dahil sa tulong ng bawat isa, Panginoon, is napupunan namin, Lord God, yung pangangailangan ng simbahan, Panginoon. And right now, Father God, we're lifting up, Lord God, to you, yung aming mga online viewers, Panginoon. Punasan mo po sila, Lord God, sa mga sandaling ito, Lord God. Salamat po sa buhay nila, sa pagsali sa amin, Lord God, sa ministeryong ito. At kung ano man ang mga dinadala nila ngayon, Lord God, sa mga sandaling ito, Panginoon, in the name of Jesus. Holy Spirit, ang presensya mo hindi lamang sa lugar na to, Holy Spirit. Iparanas mo sa kanila ang presensya mo sa mga sandaling ito, Holy Spirit. O mag-reveal ka, Lord God, ng fresh revelation, Lord God, sa buhay ng mga online viewers namin, Panginoon. In Jesus' name, Lord God, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Lord God, we're lifting up, Lord God, to you. The finances, Lord God, that meron kami. Bless niyo po, Lord God, yung work namin, Lord God, yung businesses namin, Panginoon. Kayo nawa, Lord God, ang bahala, Lord God, sa meron kami, Lord God, sa aming mga pangangailangan, Panginoon. Truly, Father God, we live in this earth, Lord God, at may mga pangangailangan pa rin kami, Lord God. And right now, Father God, sinusurrender po namin sa inyo, Lord God, yung business and trabaho na meron kami, Panginoon, in the name of Jesus. Sa lahat po na nagpipray ng increase, sa lahat po na nagpipray ng job security, Panginoon, in the name of Jesus, i-bless you po sa amin yun, Panginoon. Hinihingi po namin, Lord God, ang inyong mercy, ang inyong favor, Lord God, ang inyong blessing, Lord God, sapagkat kami naniniwala, Lord God, na nanggagaling naman po lahat sa inyo, Panginoon. In Jesus' name, Lord God, in Jesus' name. Right now, Father God, we're lifting up, Lord God, to you, the government, Panginoon. Thank you, Lord God, dahil meron kaming government, Panginoon, and thank you, Lord God, na nakatira kami sa bansang Pilipinas. Maraming salamat, Lord God, sa mga sandaling ito, Panginoon, na in spite, Lord God, ng kakulangan, Lord God, at kaguluhan, Lord God, at korupsyon na meron sa government namin, Panginoon, naniniwala pa rin kami, Lord God, that you are sovereign and that you are in control, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil the Philippines, Lord God, is a country, Lord God, na naniniwala sa inyo at nananalig sa inyo, Panginoon. And right now, Father God, we're praying, Panginoon, na kayo nawa, Lord God, ang magtaas, Lord God, sa bansang Pilipinas at kayo nawa, Lord God, ang mag-ayos, Lord God, sa bansang Pilipinas, Panginoon. In Jesus' name, Lord God, in Jesus' name. And right now, church, habang tayo po muli ay maawit, ayan, kunin po natin yung mga prayer requests ng ating mga kapatiran.
Yes, church, tayo po'y tumayo and let's declare this right now. Yes, Lord Jesus. By the grace in His arms, if grace is an ocean, we're all sinking. So heaven meets earth like an unforeseen kiss, and my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to live in these regrets when I think about the way He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Yes, Lord God, how You loves us so, Panginoon. Yes, church. Declare this right now. Tanim natin sa puso at isipan natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. At kung ang Kanyang grasya ay dagat, lahat tayo ay malulunod. Hallelujah. Holy Spirit, I know that you're in this praise right now at kumikilos ka sa puso at buhay ng bawat isa. Kinakausap mo kami, Holy Spirit. Mahal na mahal mo kami, Lord God. Biniguman kami, Lord God, ng mundo. Biniguman kami, Lord God, ng mga tao na akala namin yung unang poprotekta at pagmamahal sa amin, Lord God. Binuguman kami, Lord God, ng mga kaibigan namin, Lord God, ng mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Pero Ikaw, Panginoon, kahit kailan hindi mo kami bibigoin. Hindi ka man namin nakikita physically, Panginoon, pero alam namin ang banal mong Espiritu, Lord God, is lagi namin kasama, Panginoon. And Lord God, sa gabing ito, hindi lang namin maalala, hindi lang namin matandaan, Lord God, kundi maitanim, Lord God, sa puso namin, Lord God, kung gaano mo kami kamahal. Na kahit yung buhay mo, Lord God, na walang bahid ng kasalanan, Lord God, is pinili mo, Lord God, isakripisyo para sa amin, Lord God. Hindi biro yun, Lord God. Hindi magaan yun, Lord God. Hindi yun madali, Lord God. Pero habang ginagawa sa iyo yun, Panginoon, ang iniisip mo kami, Lord God. And we pray, Lord God, na dito sa mundo, Panginoon, ma-realize namin, Lord God,
not our final resting place. That we have another place, Lord God, waiting for us, Lord God. At dun sa lugar na yun, nandun ka, Lord God. Inaantay mo kami, Lord God. Inaantay mo kami, Lord God, para sabihan kami, Lord God, na well done, my good and faithful servant. Welcome home, anak. Napagod ka man sa mundo, nabigo ka man sa mundo, nasaktan ka man sa mundo, niloko ka man sa mundo, sinungalingan ka man sa mundo, inabuso ka man. Dito wala na lahat yan. There will be no more tears, sabi ng Panginoon. At andun siya sa lugar na yun, inaantay niya tayo, church. So in this world, while we're living right now, while we're breathing in this world, while we're walking in this world, may we do our best to live according to His pleasing and perfect will. His good, pleasing, and perfect will, Panginoon. Thank you, Lord God. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Ikaw ay tunay na dakila, tapat, mapagbigay, mapagmahal, Panginoon, makapangyarihan, Lord God, sa buhay naming lahat, Panginoon. Sa iyo'y walang makakapigil, Lord God. Walang makakapigil sa pagmamahal po mo, Panginoon. Malulunod kami, Lord God, sa iyong grasya, Lord God, at pagpapala, Panginoon. Thank you, Lord God, for this night. And we pray, Lord God, na hindi mawala itong gutom na to, Lord God, sa puso namin, Lord God. Gutom, Lord God, sa iyong presensya, Lord God, at gutom, Lord God, sa iyong mga salita, Lord God. Hindi kami mabubuhay, Lord God, sa pagkain na panglupa, Lord God, sa pagkain, Lord God, na pang physical na katawan lamang, Panginoon. Dalangin namin, Father God, na mabuhay rin kami, Lord God, sa pagkain spiritual, Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God, sa prayer night. Thank you, Lord God, sa lahat ng kasama namin. Thank you, Lord God, sa worship team, Lord God. Thank you, Lord God, sa lahat ng mga volunteers mo sa church, Lord God. Thank you, Lord God, sa mga hindi nakikita sa background, Panginoon, na faithful pa rin, Lord God, sa kanilang mga gawain, Panginoon. Thank you, Lord God, sa mga intercessors, Lord God, na meron kami, Panginoon. Thank you, Lord God, dahil kami nakakapanalangin, Lord God, ng malaya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Kayo nawa, Lord God, na mag-ingat sa amin, Lord God. Gumabay sa amin, Panginoon. At magdisiplina sa amin, Father God. Thank you, Lord God. We honor you. We love you, Father God. In Jesus' name we pray. And then everybody say, Amen and Amen. Thank you, church. God bless. Hallelujah. Amen. Praise God. Sige po, tayo po ay dumako na sa ating pagbibigay sa oras na to. And before we pray, I just want to read the scriptures from Deuteronomy chapter 8, verse 18. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today. So, dito po, pinaalala ni Moses, amen, sa mga Israelites, not to forget na yung mga kayamanan nila na galing sa, na nararanasan nila, no, yung mga blessing po na meron sila is God's provision for them, tulad nung ginawa ni God sa kanila sa Samana, diba, nung wilderness. The Lord has been faithful in providing for them, kaya pinaalalahanan ni Moses yung mga Israelita dito for them to remain grateful, amen, and not to fall to being proud. And ayun, ganun din po ang paalala sa atin ng Panginoon sa oras na to when it comes to our finances. Praise God. So tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Heavenly Father, Lord, we thank you for your faithfulness, O Lord. We thank you for your goodness, Father God. Patuloy, Panginoon, na sa iyo ang lahat ng kapurihan, sa iyo ang lahat ng
kapasalamatan, Panginoon. Thank you for all the provisions, Father God, for all the wealth, Panginoon, and blessings, Father God, na nararanasan namin, for they belong to you, Panginoon. Ikaw, Lord God, at ikaw lamang, Panginoon, ang nagbigay and nag-provide ng mga yon. It's all by your grace, Father God. All the blessings, Panginoon, all the opportunities of work, businesses, and everything, Panginoon, sa'yo, lahat galing, Father God. That's why, Lord, turuan mo kami, Panginoon, na ibalik sa'yo ang lahat ng kapurihan, ibalik sa'yo, Panginoon, ang lahat ng kapasalamatan, Panginoon, and help us not to be proud. Help us, Father God, to give back the highest glory, Panginoon, and adoration even in our finances, Father God. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. As we give back to you, Father God, we pray for a cheerful heart, Panginoon. We pray for a living sacrifice, Panginoon. And we pray, Father God, that may we bless your name amongst everything, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming patuloy na pinapasalamatan, Panginoon, at pinapagpala sa oras na to, Father God. Thank you for everything, Lord Jesus. We honor you and we praise your name. In Jesus' name we pray. Amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Sing amen. And Amen. Praise God. Napakagandang reminder po sa ating lahat. No, yung buhay ni Matthew. Amen. And ayun po, I pray that with the two things na sasabihin sa atin ng Panginoon, sana po yung well done, my good and faithful servant. Amen po. Praise God. So tayo pong lahat ay tumayo at manalangin para sa ating pagwawakas. Hallelujah, hallelujah, Jesus, Heavenly Father, Lord. Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat po sa napakagandang gabing to, Panginoon. Thank you for reminding us of how faithful you are, Panginoon, sa buhay ni Matthew. And we believe that you will also be faithful, Lord Jesus, sa aming mga buhay, kung gaano ka naging tapat, Panginoon, sa buhay ni Matthew. Despite him being a tax collector, Panginoon. Despite him being, Lord, kinaayawan, kinamumuhian ng mga tao, Panginoon. Still, naging tapat siya, Panginoon, naging pursuing siya and perseverant siya, Panginoon, sa lakarin niya sa inyo, sa ministry niya sa inyo, Panginoon. Lord, sana maging ganun din po kami sa lakarin namin sa inyo, Panginoon, na despite of those people being harsh unto us, Panginoon, being ganun yung pagkakakilala sa amin na hindi man mabuti o mabuti, Lord, magpatuloy pa din kami, Panginoon. Magpatuloy pa rin kami sa aming lakarin sa iyo, Panginoon, at magpatuloy pa rin kami sa pagsamba at mag-serve sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat, Father God, for all the blessings that you have given us. It is only by your grace that we are able to serve you. It is only by your grace that we are able, Lord God, to honor you and to worship you, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil ikaw ang tunay na Diyos
Nasa iyo yung identity namin, Lord God, wala sa tao, Panginoon. Kaya naniniwala kami, Panginoon, that as we focus on you, Panginoon, as we obey you, as we love you, Father God, and do your will, Lord Jesus, kung ano pa man yung nakaraan namin, baliwala yun sa iyo, Panginoon. For you have forgiven us already. You have cleansed us already, Panginoon, and kahit nung makasalanan pa lang kami, Lord God, minahal mo na kami, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na tunay, Ikaw ang Diyos na dakila, at Ikaw ang Diyos na aming pupurihin at pasasalamatan ng aming buong buhay, Lord God. We honor you, we praise you, in Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po.